Isang makulimlim na araw sa inyo. Makulimlim pa rin pero maaraw na ng konti after siguro compare natin sa mga nagdaang araw dahil sa bagyong Enteng. Hindi na ganoon kaulan. Kasi usually zero visibility yung makikita natin sa labas But ngayon medyo maaraw na lalo nung umaga dito sa Metro Manila. And sana magtuloy-tuloy kasi excited pa naman ako mag-create ng videos, mag-vlog, simulan tong journey na to para I can tell stories and provide entertainment sa inyong mga viewers. For today's video rin, I want to siguro share a story din na ginawa namin no early July. Kami ng wife ko, nagpunta kami ng Siargao. It's a toss between Siargao and Palawan. And yung wife ko gusto magpunta ng Palawan. Ako, hindi ako masyadong fan. Hindi pa ako nakapunta, pero hindi ako masyadong fan ng mga things to do in Palawan. Pero yung Siargao, matagal na ako naiintriga ko na meron sa lugar na ito. So nanalo ang Siargao. And noong early July 3, I think, o July 1 pa lang nagpunta na kami doon. We booked our flight earlier this year. Pati yung hotel earlier this year para mas mura. So pagdating namin sa Siargao, may van na nakapila na doon and sumakay kami, I think 100 pesos per person. And nagstay kami sa Siargao Island Villa sa Tourism Road and sa General Luna. Beachfront siya, medyo social yung place, madami at magandang amenities kaya sulit naman yung mga binayaran namin for accommodation. Kasi meron siyang gym, may pool, may restaurant doon, free yung breakfast, beachfront, merong massage and spa. Ginawa namin yun ng 4th day, I think. And meron din silang motorcycle rental na affordable and reasonable naman na ginamit namin paikot-ikot sa island na Siargao. Gusto ko yung profile ng mga turista sa Siargao. Saan lang sila for good vibes, sasaya. They just want to eat, experience the island. And ang naka-impress din sa akin yung mga locals. Na-impress ako sa mga locals ng Siargao. Imagine nung sakay kami na van, papunta ng General Luna. Naiwan ng wife ko yung kanyang cellphone sa loob ng van. Na-realize lang namin siguro after 10 minutes. So, initial reaction namin, tinawagan namin yung phone. And sinagot siya ng driver. Ayaw niya magpapangalan ni or what, ayaw niyang anything. And after siguro a few minutes, andun na siya sa hotel. Sinoli niya yung cellphone ng wife ko. Super bait. Pati yung mga receptionist, yung mga guard, tricycle drivers, mababait silang lahat. So, medyo chill ang day 1 namin kasi pahinga after flight. Maaga kami gumising Pagkagising namin ng maaga, aeroplano, flight, van, talagang nag-relax na kami ng morning. Tapos, after noon, mga tanghali, nag-ask kami ng saan ba pwedeng kumain na medyo the best. Yung parang, ano bang i-recommend mismo ng mga taga-Siargao na pwedeng kainan. So, nirecommend nila sa amin yung Isla Cocina. Along Tourism Road lang din yon. Pagdating ng gabi, nag-dinner kami sa Kermit. Ako, I highly recommend yung food nila. Sobrang sarap. Yung pizza crust nila, yung bread ng pizza, super okay. So, nung day 2 namin, medyo maulan lang siya. Nag-relax muna kami ng wife ko sa morning after mag-breakfast sa hotel. Nag-relax kami para to prepare sa afternoon activity namin, which is mag-surf kami sa Cloud9. And may mga lumapit sa amin, mga surf instructors, surfing, looking kayo, ganun. Fortunate enough, okay, sina Kuya Jerry, sila Kuya Ben, yung mga surfing instructors namin sa Siargao, sila yung tumulong sa amin para nag-school sa amin paano mag-surf. Day 3, yung more exciting part ng trip namin kasi nag-inter-island kami. Ang first stop namin, nagpunta kami sa ang tawag nila parang river cruise. Kaya pa yan. Hindi pala siya nakakot. Nag-video ako.
Next time ulit. Hindi kami nag-swimming. After ng trip na yon, balik na kami sa motor. Hindi na namin pinuntahan yung parang falls kasi medyo malayo pa yung tatahakin namin. Another 45 minutes, I think, from the river cruise ay sa Mapupungko Beach. Isa to sa mga sikat na tourist destination sa Siargao kasi para meron siyang rock formation na pag low tide, nakikita mo na parang yung para may bilog na maliit na swimming pool within the shore. Unfortunately, hindi kami nakapunta doon sa mismong rock formation kasi high tide nung dumating kami. And hindi na nare-recommend na maligo doon tuwing high tide kasi yung undercurrent na medyo malakas at medyo malalim din. And before we went surfing, pinuntahan namin basta may pinuntahan kami isang bread restaurant. They serve sourdough, they serve coffee. Habang nagpapatila ng ulan, nandun kami sa cafe na to. And then, nung tumila na nag-surf ulit kami. Ito namin mag-surf sa Cloud9 nung gabi. Bumalik ulit kami sa Kermit. Day 5, flight namin kasi hapon pa. Bumalik kami sa Whitebeard. Umuulan, mahaba yung pila. Pero siguro mga around 30 minutes kami bago nakakain. Nakakuha ng table doon sa Whitebeard. And in-order namin yung the usual order namin. And then after that, we went back to the hotel to fix our things, mag-check out. And dumating yung service namin around 1 o'clock. All in all, I would say na ang experience namin sa Siargao is 100% sold, 100% exciting, at saka 100% talagang fulfilled. Expectations wala, pero ang nangyari sa amin parang babalik-balikan namin ng Siargao, pero mas chill, I would say, ang Siargao based from my experience. Hindi ko masasabi sa ibang tao, but that's based sa experience ko bilang turista dito. That's the Siargao story. I hope you visit Siargao din eventually. Hanggang sa uli, mga tropa. Tropa and tropa pets. I don't know kung anong tawag. Wala pa akong ganun. But I will see you on the next video. Maraming salamat po. Bye-bye.